Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Na fresh lang off sa guesting ko sa Machong Chismisan kahapon. Yun. So pakinggan niyo yan ha. Nandun Kailan ako ba sa Machong i-release? Chismisan kahapon. Sunday? Tuwing kailan ba release ng Machong Chismisan? Monday Alam ko din yata eh. O Sunday. Parang Sunday Oh. yata eh. Every week. Baka sa Sunday. Maganda. Sobrang ganda nung usapan namin nila Makoy tsaka ni Chino. Umabot kami ng almost 2 oras kahapon sa recording. 2 oras? Parang 1 hour 40 minutes. Nagulat Doon nga sa ako, 11 na. Doon sa guessing mo ba, andun ako? O pakinggan na lang nila? Ay, malalaman nila yan pag nakinig sila ng Machong Chismisan. Malalaman nila yan kung nandun ka, Ingo. Yun, maganda yan. Surprise to ha. Pakinggan ninyo. Tsaka gawin ninyo, message ninyo rin si Makoy Pare. Tanong ninyo, tanong nyo, nandun ba si Ingo sa next episode? Tangina gago ka, Ingo. I-spoil mo eh. In-spoil mo naman kaagad na... Sorry. Mamaya, surprise nga eh. Pero abangan niyo yan, yung bagong episode ng Machong Chismisan. So, yung half nung surprise, sinabi ko na, nandun ako. After ilang months na, wala ako dun eh, na hindi ako nakaasampa sa Machong Chismisan. Sa wakas, naimbita rin ako ni Makoy. Kala ko nagtatampo sa akin yun eh. At least buti, inimbita ako. At least may consent na inimbitahan ka. No? Ay, oo, yan. Speaking of yan nga, consent. Tsaka, maganda tong topic natin ito kasi medyo feeling ko magandang timing to dahil di ba nga uwi ako ng Pilipinas. So, ilalagay ko lang muna yung eksena, yung setup, yung context. So, di ba sa mga pamilyang Pilipino normally, kunyari ito, imaginein ko na lang kunyari yung anak ko, si Rocco, 9 na siya. Tapos, yung kuya niya, 13. Tapos, syempre, dadalo kami sa mga family members namin, sa mga relatives namin sa Pilipinas. Tapos, syempre, meron ako yung mga tita ko na mga lola na nila. Normally, sa Pilipinas kasi sasabihin, payakap naman, apo. Oo. Tapos, sabihin. Pa yan. Tas kikis, payakap naman, apo. Sa atin naman, actually, sa atin, growing up, normal yun eh. Pero, minsan kasi yung mga bata, diba, nahihiya. Ako naramdaman ko yan eh, na dati kasi sasabihin sa amin nung isa kong tito, dapat i-kiss ninyo si tita ninyo pagka Tapos kami nahihiya na bebeso, na hindi naman kami lumaki na ganun eh. So, naisip ko ngayon, malamang tong mga anak ko, mahihiya to na magpayakap, magpa-kiss sa mga lolo, lola, ganyan. Paano kaya ito? Parang, kunyari, ito si Rocco. Taklis pa naman si Rocco pag sinabi, no, I don't want a hug. Paano yung paano yung sitwasyon na to? Paano kong i-handle to? Kasi pwede sa mga dati tayo growing up, pag tayo sinabi nating ayaw natin, sasabihin ng mga magulang natin, putang ina mo, yumakap ka na, nakakahiya. Oo. Ano yung lolo mo? Ano lang naman yan? Kakamatay lang niya. Yakapin mo na yung lolo. Hindi, pero nga yan tawag doon? Siguro mga older generation talaga. Tsaka yung mga sobrang traditional. Ganyan eh. Na parang hindi nila, parang kapag ang feeling ko doon, pag bata ka pa, at yung matanda or yung elder sa atin ang nagganyan, pinayakap or pinakiss, parang feeling nila na walang emosyon yung mga bata dahil bata pa sila. So, ako kasi, sa ganung factor, na ako kasi tinatry kong mag-improve bilang isang magulang eh.
Sabi ko nga doon sa isang nag-comment 1% every day nagta-try ako mag-improve dahil alam ko naman sa sarili ko, hindi naman ako perfect tsaka marami akong pagkukulang So sa akin lang, siyempre gusto ko lang respetuhin yung damdamin ng anak ko. Kung sakaling sabihin nga ni Rocco na no, I don't want a hug. No, I'm shy. Kasi 'di ba minsan uso rin sa Pilipinas, yung anak ko magaling kumanta yan. Nakita namin sa tas Facebook pipilitin. kumakanta, pakantahin mo naman. Tas pipilitin ng pipilitin. Pero siyempre alam mo na yung mga bata nahihiya yan Ako sa'kin gusto kong irespeto yung damdamin ng anak ko, pero ayoko ring mapahiya dun sa mga kamag-anak namin or sa lolo, sa lola. So, ano bang tamang gawin? Ayan, maganda nga yan kasi yung nasabi mo is yung talagang core ng ating discussion na maliban sa kung anong gagawin, kung paano i-manage yung expectation ng mga kamag-anak natin, pero kung paano din natin masusuportahan yung anak natin sa paggalang sa kanilang katawan or sa pagbigay ng consent sa kanilang kung ano yung gusto nila or ayaw nilang gawin. So, siguro magsimula muna tayo dun sa sa consent sa katawan ng yung sa sarili mong, kumbaga, this is my no touch square. Parang gano'n, di ba? May kanta dito this is my no touch square. Blah, blah, blah. Although, parang give me space. Ganon. Parang give me space. Bigyan mo ako ng space. Kasi, yun nga, nag-i-evolve na yung panahon na yung ngayon, may nagkakaroon na ng concept ng consent sa mga bata. Parang nakakatakot yung sinabi mo na you mean as early as bata sila? Oo, as early as bata pa sila. Na sila may concept na sila ng consent na parang hindi ko gusto na kahit alam mo yun, hindi naman predatorial yung dating. Kasi ngayon pagka sinabi consent, loosely na nagagamit yung term na yan lalo na sa Pilipinas or hindi lang siguro sa Pilipinas, consent ganyan. Laging parang may dating na sexual or predatorial. Hindi naman yun yung pag-aanohan natin dito. Hindi naman yun yung puro yun lang yung cover natin. Siguro yung sasabihin ko lang na konsepto ng consent is yung ibig sabihin lang nito, kahit bata ka pa, meron kang karapatan na kontrolin kung paano hinahawakan or tinatrato ng iba. Hindi lang naman to tungkol sa mga physical stuff Pati rin to sa yung kung paano mong binavalue yung sarili mo. Pero parang mahirap yun, no? Kunyari, tawagin mo yung anak mo. Anak, picture taking na. Sa ayaw ng anak mo. Consent yan sabihin mo. Ay, consent po siya. Parang, naalala ko bigla, sorry Naalala ko yung nag-Japan kami. Si Rocco yung pagod na siya sa kaka-picture ko. Isang beses, sumigaw na siya. Pinapapost mo ba si Rocco? Oo, yan. Sabi ko, Rocco, say cheese, picture. Nung pipicturean ko na, biglang sumigaw. I don't want to take a picture. Tapos nakuhanan ko pa ng video. So, ngayon, naging memory na siya ngayon sa family namin. Na laging pinapakita kanya, Rocco, look at this. You were so upset. You don't want me to take your photo. You said this. Tapos sumisigaw siya, I don't want to take a picture! Ilan taon siya yan? 3. Parang gano'n. Kitams? Pero as early as 3 years old. Alam nila. Alam ng mga bata. Ayun. Yun lang. Sorry. Hindi, okay lang. Pero, ito din siguro, medyo delikado din kasi yun yung kapag wala silang idea sa consent, dahil sa mga lalaki, dadalhin nila yan sa sa pagkatanda So, kaya yun, dito na makarelate tuloy. Dito na papasok yung medyo SA na siya na hindi ko pwedeng sabihin dito sa Spotify. Di ba pwedeng sabihin sa Spotify yun?
baka ma-flag tayo eh. Talaga? Ay, hindi. Pwede mo naman kasi sabihin na mangyayaring kasi, siguro i-rephrase ko yung sinabi mo, Ingo, na hindi lang sa mga lalaki, sa both Both genders, genders. paglaki nila, hindi sila magkakaroon ng concept na parang na kailangan komportable sila na sabihin na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Mm. Kasi tayo bilang mga Pilipino din kasi, lumaki tayo na dapat okay lang yan lahat. Kasi nakikisama ka. Oo. Okay lang yan kasi nakikisama ka. Kasi ang maganda kasi dito, tinuturuan din natin yung mga anak natin ng tamang boundaries para Mm. mas mapalakas natin yung self-confidence nila. Oo. Pero ito, parang fast forward, yung consent kasi na yan, sorry, masyado tayo nag-dwell dito sa Ay, sige. Sa consent na to. Ito rin kumbaga, isa ding important sa consent, sabi natin corporate setting, nagkayayaan, mag-team building. Yung casual team building na kayo-kayo lang magkaka-team. Tapos pupunta kayo sa, sabi natin, pansol. Ayaw mo pumunta. Siyempre, alaskahin ka nila. KJ. So, yan yung kumbaga, fast forward sa future, kasi mga anak natin, lumaki na, at least, pag natutunan nila yung consent, pag may sinabi na, hindi ako pa pwede, or ayoko pumunta dyan, parang, hindi na nila iaasarin yung hindi pumunta. So, yun Oo, yung, pero alam mo, naalala ko yung ganyan. Dati oh, pagka hindi ka sumama, oh, sasabihin sa iyo nung TL mo, wala kang team effectiveness. Parang hindi nila ginagalang yung boundaries mo. Na parang ako fuck. kasi ganito, isipin mo dati, magpapa-team building yan, weekend. Ay, oo, Ako pucha. naisip ko, tangina, yun yung Pahinga ko na yun buong eh. linggo magkakasama tayo. Oo. Buong linggo magkakasama tayo, more than 9 hours. Tapos yung Sabado at Linggo na kailangan kasama ko yung mga anak ko, yung asawa ko, yung pamilya Oo. ko, kukuhanin pa ninyo. Tapos sasabihin Exactly. mo, wala akong team effectiveness. Oo. Ang ina mo, sorry, wala nga pala ako sa 30-40. Pero yun, yun, parang yan, kunyari yan, kagaya ng sinabi mo, yung parang kung ayaw mong sumali eto sa mga bata naman, yung mga bata na, eto nakita ko to kay Rigo nung bata, ayaw niyang sumali sa mga laro, sa mga Mm. party. Oo. Parang, dati, naiinis ako na parang, nakakahiya, pumunta tayo dito sa party. Pumunta tayo Oo. sa party, tapos nandiyan ka lang, nasa sulo ka, hindi ka Mm. nakikipag-usap. So sinasabi ko yun sa kanya, tas ako na-upset ako. Pero ang nangyayari, ano lang, nafu-frustrate ako ng matindi tapos mabubuhos ko dun sa bata. Oo. Na na parang habang lumalaki siya ngayon, nangyayari is kahit ayaw niya, napupuwersa siya. Nung maliit siya, 'pag may party kami, mapupuwersa siya kasi maiisip niya, "Naku, magagalit yung tatay ko pagka hindi ako nakipag-interact sa mga bata." So, yun. Ah, Parang tsaka napansin ko nagkaroon siya ng medyo parang hindi siya naging masyadong confident. mm. Medyo meron siyang, self-doubt na parang yun nga sasabihin ko ito mismong exact words na sinasabi ko, "Ang arte mo, sumali ka na, ang arte-arte mo." Oo. Oo. Yun. So Yung, so go, sorry. hindi, ako naman kasi, parang reverse naman sa akin eh. Ako yung gustong sumali sa mga pa-games. Hmm. Tapos, yung wife ko naman yung ayaw akong pasalihin. Lalong-lalo na pag Kasi nakakahiya ka daw. Oo, lalong-lalo na pag kunyari sa mga kasal, yung pag-throw ng garter, yun. Yun, sasali ako nun, pero hindi ako sinasali. Anyway, pero yun talaga yung parang patunay na habang maliit sila, yan na yung parang informative stage nila na, Hmm. ito pala yung normal na kahit ayaw mo gawin, kailangan mong gawin para maging, yung parang peer pressure. Siguro yan yung gateway sa peer pressure.
And nagiging yes man yung bata. Oo. Parang yun. Para Nagiging ma-please sobrang siguro. pleaser. People pleaser masyado. Pero ito kasi baka mamaya may mag-comment na naman dyan na grabe naman to si Tristan, nakaka-trauma yung mga anak niya, blah, 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 blah. So, syempre, ako na-identify ko naman na may mali na ako dun eh. And alam ko na mali ako dun eh. So, i-improve natin yan and inaayos na rin naman namin yan sa mga bata na parang tinatry na rin namin na pagka sinabi ng mga bata na ayaw nila, ayaw nila. Hindi na namin sinusunod. So, tapos pagka ganito naman, sorry Ingo kasi nagbabasa ako ng mga comment nung isang araw eh. Tapos ngayon naman pagka sinusunod ko naman yung mga anak ko, may magko-comment na naman diyan. Kasi to si Tristan ini-spoiled yung anak niya eh. Putang ina nyo, saan ako lulugar? Ay, sorry. Pero nagigets ko naman yung point Pero mo. ang hirap maging tatay, ang hirap maging magulang. Hindi mo alam kung saan ka lulugar eh, na parang pag ito ginawa mo to, ay grabe kawawa yung bata, tinotraumatize mo. Pero pag nag-hold back ka ng konti, naging mabait ka, ay grabe, kaya nagiging ganyan yung mga anak mo. I-spoiled mo kasi. Na parang, yung pagiging tatay is, it's a real struggle talaga. Balancing act talaga, no? Oo, talagang sobrang matinding balancing act. Sorry, pero Ingo, go. Ayun. Ano pa yung isang example natin dito? Siguro isang example dyan yung busog. Well, sa example natin, busog pa siya. Pero ito, true to life example to Nung siguro mga high school ako, active pa ako sa church organization. May pinunta na akong ka-orgmate sa church, sa bahay. Tapos, nung pauwi na ako, parang magdadasal sila ng rosary, 6 p.m. na yun eh. Sinabi sa akin, mag-rosaryo muna tayo. 15 minutes yung rosaryo. Tapos maglalakad pa ako another 15 minutes. Nagugutom na ako. So sabi ko, hindi na po. Ayoko pong mag-rosaryo. Tapos parang pinipilit nila ako na pinipilit. Hanggang, yun. Yung yung father, yung pari yan. Yung pari? Hindi. Hindi. Pamilya to. Family, okay. Kala ko yung pari. Ayun. Medyo kakaiba yun, Tristan. Pero ayun nga, parang pinilit ako na mag-rosaryo even though ayoko. So kung mapapansin nyo dito, medyo ang hirap balansehin na paano kung for the good naman yung gusto mong gawin. Tapos sabi mo ayaw mo pa rin. Di parang demonyo ko naman nun. At the same time, nilalabag nila yung yung kagustuhan ko na hindi po, uwi na po ako. Baka ang maganda siguro sa ganun siguro. Dapat siguro kunyari tayo bilang mga parents nga. Siguro kung tayo lang as parents, alam din ba siguro natin kung ano yung boundaries kung ano yung bawal at hindi sa mga anak natin. Tayo rin siguro yung magdidepende na rin siguro sa atin na kung paanong ibabalanse. Yung tipong kunyari, sinabi niya, siguro na tong busog pa ako. Busog na ako eh. Ang importante, sinerve natin yung pagkain. Nandiyan yung pagkain. May offer. Inofferan May mo. offer. Parang ang role mo as a parent, ibibigay mo yung offer, ibibigay mo yung kung ano yung required na gawin mo. Yun yung trabaho mo. So ikaw, Ingo, ang trabaho mo, ang responsibility and accountability mo, i-serve yung pagkain. Yung anak mo, sis Ben, ang responsibility niya is kainin kung ano yung sinerve mo. Kung hindi niya yung naubos, okay lang. Kasi responsibility niya yun eh. Hindi natin pwedeng akuin din yung responsibility na yun eh. Basta tayo, ang responsibility natin, sinerve ko yung pagkain para kumain siya, hindi niya naubos. Hindi niya naubos. Tapos, pag hindi niya naubos, edi okay lang. Hindi na natin sasabihin na, hindi, kainin mo pa. Hindi, kainin mo pa. Ayan. Doon na natatapos yun. Yan yung mahirap na balancing act. Kasi, yung sinasabi mo, Tristan, na, ayun nga, dapat siya yung accountable sa action niya, whether maubos niya yung pagkain or hindi. Pero as a parent, I'm sure naisip mo na to, Tristan, na konti lang yung kinain niya, baka pumayat to or ayaw magkasakit. So parang may worry ka pa rin back of your head. Pero sa end mo, mas
naig ang, sige, kung ano maubos mo, okay na yan. Oo, parang yung Tutuloy mo na lang mamaya kung nagutom ka. Oo, yung role, yung kumbaga merong lang roles pagdating sa parang roles and responsibility lang pagdating sa trabaho. Yung role mo i-serve yung pagkain, yung role niya kainin yung sinerve mo. Kung hindi niya inubos, well, mamaya magugutom yan, hihingi ulit yan. Pero kung kunyari, sarado na yung kusina ninyo, tapos humingi ulit siya, sabihin mo lang sa kanya na, kanina may pagkain dyan eh. Wala na, sarado na yung kusina. So maski papaano, nagkakaroon siya ng konting accountability sa sarili niya. Yung bata, Oo. yun, medyo nalayo tayo ng konti sa consent, Oo. pero yun lang, binigay ko lang na example. Oo. Siguro isa pang example is yung takot sa yung takot pang matulog mag-isa sa kwarto or takot sa madilim. Kasi sasabihin nung mga ng mga magulang, well ako sasabihin ko, "Arte-arte mo, tangina, ano lang naman 'yan, 'di naman nakakatakot diyan, kaya mo na 'yan." Pero, papaano kung iba yung nararamdaman ng bata, hindi siya komportable? Eto feeling ko mas maka-relate ka dito, Tristan. Sige. So sinabi ni Tristan, madilim na lugar. So papaano kung bata ka pa lang, mayroon ka ng mga trauma sa mga animals, takot ka sa mga manok, takot ka sa mga reptiles, as in talagang mamamatay ka pag, I mean, sobrang anxiety mo. So yan din yung problema kapag walang consent at iniisip lang natin na nag-i-inerte yung mga anak. Mga bata, oo. Oo, kasi baka mamaya may underlying anxiety na pala siya at hindi natin Tsaka yun nga, alam. nagkakaroon ng self-doubt yung bata pagka Mm. yung pinipilit natin siya dun sa ayaw niya. Oo. Nandun naman tayo para i-explain eh. Pwede naman nating sabihin na siguro ang magandang sabihin na consent-based approach lang Siguro kunyari sabihin niya na, sabi nung anak mo, "Hindi, natatakot ako sa madilim eh. Takot ako sa palaka eh." Siguro mas maganda kaysa sabihin natin na, "Hala, arte mo naman, 'di naman nakakatakot 'yan." Puwede naman natin sabihin na, "Ay oo, gets ko naman 'yan, nakakatakot talaga yung mga palaka, kadiri talaga 'yan eh. And I Actually, do get you, I understand na nakakatakot 'yan. So ano bang puwede nating gawin?" Parang gano'n. ay, may similar doon sa sinabi mo na kung ano pwede natin gawin. May isang approach akong nakita na pag kunyari may isang bata. Kunyari, tutulungan mo na mag-skateboard yung isang bata. Natatakot siya mag-skate. Imbis na encourage mo na, kaya mo yan, kaya mo yan. Parang sabi mo sa bata na, sige, kapag nag-skateboard ka, sige, may possibility kang sumemplang. Pero may helmet ka naman, may mga gears ka naman. Then kung mabalian ka ng ng kamay, ng buto, mabilis naman natin madadala sa hospital. Parang ganun yung another way to put it na kung ayaw nila ng encouragement, merong talagang reality na, sige, kung may masamang mangyayari, mapapagamot ka Oo, na naman. puwede naman tsaka kung may masamang mangyari, nandito naman ako. Oo, Hindi, parang naalala ko yung sa skateboard assurance na yan yun, may assurance. Yun, may assurance. Tsaka naalala ko yan nung tinuturuan kong mag-bike si Rocco. So lahat ng mga bata nasa park kami, kasama ko pa Oo. nga sila Eights eh. Nasa park kami, lahat ng mga bata wala na nung balancer. Ta's Wala yung na bike ni hindi na Rocco, apat yung gulong. Oo. hindi yung wala na yung training wheels. Oo, training wheels, Ta's si Rocco, may training wheels pa siya, ta's siya yung pinakamalaking bata dun. Ta's siya Okay. naka-training wheels. So lahat ng mga tatay dun sinasabi sa'kin, "Tanggalin mo na yung training wheels. Bayaan mo na, kaya niya na yan." Ako, ang nasa isip ko nun, hindi, sasabihin niya sa'kin kung kailan siya ready. So, Oo. ang sinasabi ko nun sa kanila, bayaan mo lang, okey lang yan. Siya yung magsasabi sa'kin kung kailan siya ready na tanggalin na yung training wheels. 'Pag sinabi niya sa'kin tanggalin yung training wheels, why not? Siya yung Oo. magde-decide niyan. So, pinabayaan ko lang siya, 'di nagba-bike siya, nakikipag-racing siya. 'Pag may training wheels ka, mabagal ka. Oo. So, yung mga batang maliliit, nauunahan siya sa racing ng bike. Maya-maya si Rocco na Ah, yung lumapit sa'kin, "Tatay, can you remove the training wheels?"
Doon mo tinanggal. siya sinelstalk, okay. Oo, doon ko na lang siya tinanggal. Sabi niya kasi ba't daw ang bagal niya. Sabi ko, kasi may training wheels ka pa eh. Sila kasi magaling na silang mag-bike. Oo. So, kung gusto mo, tatanggalin natin yung training wheels. Pero tuturuan kita, hawakan muna kita. Okay ba sa'yo? Parang sabi niya, yes, let's remove the training wheels. So yun yung ginawa ko. Hindi ko siya pinilit na, hindi, kailangan wala ng training wheels. Kasi nape-pressure ako doon sa mga ibang hindi ko siya pinressure na dapat maging at par siya sa mga ibang bata. Kasi feeling ko magkakaroon siya ng confidence issue nun eh. Ako nga, naisip ko nga, grabe si Rocco, ang confident niya kahit training wheels pa rin, no? Wala siyang pakialam mo. Parang nagkaroon siya ng ganung attitude na parang, di kayo, ganyan kayo. Ako kasi ito ko eh. So doon ko nakikita na parang nag-work yung binibigyan natin sila ng yung parang yung consent-based approach na pinapabayaan natin silang mag-decide based sa kung ano yung nararamdaman nila. Sorry, Ingo, iladagdag ko pala, yung doon sa sinabi niyang busog na siya. Ibabalik ko lang ulit doon. Kasi hindi ko nasabi yung consent-based approach doon sa, kasi sabi mo, iniisip mo, baka mamaya, baka ang hina na itong kumain, baka pumayat siya, ganito. Ang naisip ko lang, yung bata kasi siya yung nakakaalam nung tiyan niya eh. Siya yung nakakaramdam nung tiyan niya eh. Kung naramdaman niyang busog na siya, hindi natin yung pwedeng i-take away sa kanya eh, na hindi ka ba busog? Ang kinain mo, konti lang. Pwedeng sa atin, hindi tayo mabubusog. Pero dun sa bata, siya yung tiyan niya yun eh. Hindi naman yun nakadugtong sa tiyan natin eh. So, kung busog na siya, sinabi niya busog siya, edi busog siya. Yun lang. Sorry. Yun na, okay. Sa mga parents pala na may difficulty na pakainin yung anak, painumin niyo sila ng Mosegor. Ano siya, vitamin B complex plus something else. Legal to over the counter lang to. Mosegor. I-ano mo naman sa akin, i-message mo sa akin kung ano spelling. Maghahanap ako niyan. Ang ginagawa niya is i-increase yung appetite niya. Kapag sinabi kong mai-increase as in totally, as in magugutom kasi ang patuloy niyan is si Sven. So si Tristan, nakita si Sven sa mga video na malaking bata. Pinag-Mosegor ko yun ng 1 taon. Simula nung nag-iwalay kami ng misis ko, parang nung nakuha ko siya after 2 months, sobrang payat niya. So, siguro ko siya, ayun, ganoon siya kalaki. Biglang lumaki. So, ayun. Ang sabihin ko, training wheels. Ayun, ngayon, balik tayo sa training wheels. Kung mapapansin nyo guys, ang galing, kaya na invento ang word na magulang or ang gulang mo naman eh. Kasi parang manipulative yung dating. Kung mapapansin nyo, sinilestalk ni Tristan, yung anak niya na, kasi naka-training wheels ka, kaya mabagal ka. Gusto mo tanggalin natin? Yan ang pagiging magulang. Natuto lang din kasi ako dun sa panganay ko. Kasi ako admittedly, ang dami kong mga maling parenting style na ginawa to sa panganay ko. And nakita ko naman din yung naging resulta. Na ngayon naman nag-heal na siya, mas nagiging okay na siya ngayon. So, ngayon, syempre hindi ko na inuulit kung ano yung mga mali ko dun sa panganay ko, dun sa bunso ko. Yun nga, hindi na ako namimilit. Kung ayaw mo, edi wag. Parang gano'n na lang. Pero to Tristan, ito yung feeling ko nahihirapan ako. Or na-imagine ko na mahihirapan ako. Kasi sa'yo sort of may control ka pa eh. Kasi anak mo yun eh. Pero paano kapag pamilya? Ang kailangan mong i-convince sila na may boundary yung anak ko. Yun, actually, yan yung mahirap eh. Sa akin, ako maswerte ko sa mga kamag-anak ko. Dati nung kasi si Rigo iyakin eh. Yung pag natignan lang, umiiyak siya. Nung bata yan. Nung bata pa siya. So, may mga ibang mga lolo-lola na kahit umiiyak na yung bata dati, pinipilit pa rin nila.
na, sige na, kargahin ko na yung anak mo. Ako yung nagsasabi dati na, hindi, iyak yan, wag na. Hindi, okay lang. So, dati, edi ibibigay ko. Pero maswerte ko dun sa mga magulang ko. Pag nakikita na nilang umiiyak, tas nakikita nila na nape-pressure ako na hindi ko maibigay yung Pagmanuhin. gusto nila na magmano or mag-hug or mag-ano. Sasabihin nung mga magulang ko sa akin na, "Hindi, bayaan mo na muna siyang mag-cool down. Baka wala sa ano yung bata." So, sa point na yun, swerte ako sa magulang ko kasi hindi nila nire-require na dapat, "Hindi, pagmanuhin mo yan." And they don't take offense na ano, na hindi nagmamano yung anak ko sa kanila at 'pag may topak. Pero nangyari rin, may pinuntahan kami na event na hindi ko naman kamag-anak. Tapos si Rigo may topak nun, yung na-anxiety. Dahil nga ang daming tao, nahihiya siya. Bagong lugar. Bagong lugar. So, sinabi nung isang tita dun, "Baka naman may diferensya yung anak ninyo. Dapat yan pinapa-check na ninyo." Seryoso? So, okay. gusto naming mag-walk out as a family na parang, "Tangina niyo, ba't kailangan naming magbigay-pugay sa inyo? Libre ko na nga kayo ng lunch, eh." Isip ko, libre ko na nga kayo ng lunch tas sasabihin pa ng ganyan yung anak ko. Parang gano'n yung naiisip ko nun. Pero siyempre bilang hindi naman ako bastos, medyo inano ko lang, parang dinedma ko lang yung comment niya. Tapos kinausap ko yung anak ko, si Rigo, sabi ko, "Rigo, don't listen to them. You're okay as you are, blah, 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 blah." So, yun yung ginagawa ko dating defense. Pero siguro sa ngayon, kung mangyari yung mga ganyang ang sasabihin ko na lang, hindi, bigyan niyo lang muna, ipa-warm up niyo na muna. Yun, exactly. Warm up niyo na muna. Okay, mamaya magwa-warm up din yan. So, yun yung natutunan ko na dapat ganun pala yung technique. Oo. Napansin ko din, kasi di ba may mga bata na pupunta dito, may playdate sila ni Sven. So kapag may mga bata na bumibisita dito na parang kaagising lang nila sa nap, yun, exactly, yung sinabi mo na pa-warm up. Kasi talagang, ano pa lang siguro sa mga toddlers, dahil pagpapalaki pa lang sa kanila, hindi pa nila kayang i-manage yung emotions nila. Well, kahit naman tayong ngayon matatanda na, minsan hindi pa rin natin kayang i-manage yung emotions natin. What more pa kaya ang kakapanganak pa lang, wala pang 10 years sa mundo na to. Oo. So, ayun, same thing lang din naman. Tapos, maganda din yung sinabi mo, yung maganda din sinabi mo na kailangan mo nang ipa-warm up. At least, hindi nila nafe-feel na nababastos sila. At the same time, aware sila na yung mga anak natin is hindi sila on cue na gagawin. Hindi sila robot na on cue na mano. Pero yun nga yung mahirap sa Filipino setting eh. Lalo na pag may mga matatanda. Yung mga elders, quote unquote na. Kami yung mga elders dito, kailangan nagbibigay-pugay kayo sa amin. Na minsan gusto mo na namang sabihin na lang na, kunyari ako, sa case ko, gusto ko lang sabihin minsan na, tita, gusto ko lang kasi sana na lumaki si Rigo na na may tiwala sa sarili niya. Na gusto ko na maintindihan natin na yung meron tayong respeto pagdating sa mga nararamdaman niya. Kung ayaw niya, ayaw niya. Pero ang hirap nung sabihin in a Filipino setting eh. Kaya nga ang technique doon, hindi pa bayaan niyo po, nagwa-warm up lang po. Oo. Mas maintindihan nila yun. Mas maintindihan nila yun eh. So, yun yung parang dilemma ko. Pero sana pag uwi ko nga ng Pilipinas, pag may mga meet up kami, sana walang drama na gano'n. Although yung mga anak ko naman ngayon, pag sinabi ko mag-bless kayo, okay, magbe-bless. Yun.
ano naman, wala naman silang concern. Wala naman silang issue. Excited nga silang umuwi ng Pilipinas kasi there's a lot of illegal stuff that they can do daw eh. Like not wearing the seatbelt. Tapos yung bunso ko there's a lot of illegal stuff I can do. Sabi ko, like what? Like not wearing a seatbelt. Oh, and what else? Like I can pee anywhere. Gago. Sabi ko, tangin na talaga nito. So, yan. Mamaya nasa BGC kayo, tapos biglang iihi na lang sa pader, no? Oo. Gago. Ayun, yun lang naman ang ano. So, ano yung ano natin? Ano ating conclusion dito sa ating usapan tungkol sa pagtuturo ng consent sa mga anak? Ako na mauna ba? Ikaw na muna. Sige, ako na. So siguro to para sa mga papa, dapat siguro isipin natin, hindi natin isipin. Gusto ko lang sabihin na napakahalaga na maramdaman ng mga anak natin na may boses sila pagdating sa sarili nilang katawan, sa sarili nilang nararamdaman. Hindi lang naman yung mga sexual or physical stuff. Yung kung ano nararamdaman nila, kung busog siya, dapat yun inaano natin, binavalidate natin kung ano yung mga nararamdaman nila. Hindi naman natin gustong lumaki yung mga anak natin na sunod-sunuran lang sa mga ibang tao, di ba? So, kung hindi sila matututong magtiwala sa sarili nila or wala silang mga self-confidence, hindi sila matututo na hindi sila matututo na magtiwala sa sarili nilang nararamdaman at sa sarili nilang mga desisyon. Oo, tama. Tsaka para sa sa mga traditional families, kapag yung bata is hindi nagmano sa inyo or hindi nag-kiss, nagbeso, nag-hug, hindi naman ibig sabihin nun hindi kayo gusto or hindi kayo trip. Baka kaagising lang yun or ika nga sa sinabi ni Tristan, nag-warm up. So, wag nating gawing masyadong big deal yun. Eventually naman, mag-warm up din sa inyo yan. Magpakita lang kayo madalas. Tsaka, siyempre, dyan din lalaki yung mga anak, mga bata, na magkaroon ng respeto tsaka kumpiyansa sa sarili. Tahimik muna ulit tayo. Dapat pala, ginawa ko. Maganda na yung tugtog ng... gumagano na ako kanina, hindi mo ko nakikita eh. Ay, binabasa ko yung script eh. Okay, i-play ko na. 1, 2, 3. And syempre mga papa, let's be cycle breakers. Turo natin sa mga anak natin yung kahalagahan ng consent at body autonomy. At syempre, sana nagustuhan nyo ang episode na ito. Salamat mga papa. Salamat mga papa.